may last question na lang po pala ako. Kung okay lang. Ay, paisasaya. Sige po. Hello. Ay, wala sound. Malakas yung boses mo. Hello. Ayan, good afternoon po sa lahat. Kay Secretary at sa lahat ng director natin dito. Sir, update lang ako dun sa programa natin ng DOST na Itik Pinas. At saka yung I think sa yun, sa Picarden, sir. At saka yung Sampin Native Chicken. Kasi napasyalan namin yun dati. Update lang po ako kasi napakamahal ng itlog na yun. Okay. Si Director Ibarra po sasagot. Siya ang manager ng mga ganyan. Kala ko dahil livestock yung kahayupan. Yung Itik Pinas po, isa yan sa example ng successful commercialization ng products and technologies developed by Picard. Bali ang Itik Pinas kasi, mayroon niyang parental at saka mayroong hybrid. So, ang commercialization niyan, mayroong entity na nagpo-produce ng parentals. Then, mayroon ding entity na nagpo-produce ng hybrid. Ito yung binibenta para mangitlog. So, kaya mayroong Itik Pinas Kayumanggi, Itik Pinas Kaki, at Itik Pinas Itim. So, yun yung different breed. So, sa ngayon, malaking negosyo yung pagpuproduce ng parental. Maraming, halimbawa, sa Central Luzon, kilala naman siguro niyo yung mga naging multi-millionaire na ngayon because of that business. Then, yung pagpuproduce din ng pangingitlog. Kasi ang advantage ng Itik Pinas, ang itlog niya ay uniform. Yung kasing Itik Pateros, yung parentals noon, dahil halo-halo yung breed noon, hindi uniform ang laki ng itlog. So yung gumagawa ng balot at saka penoy, medyo may additional effort pa sa pag-sort out. At then may maraming nare-reject. But yung Itik Pinas, uniform kasi ang laki ng itlog niya. Tapos mas malaki. At saka mas marami. Ng about 56 to 70 eggs per hen per year. So pag kinumpute ninyo yung average na inaalagaan ng isang mag-itik, halimbawa 1,000 hens, multiply mo yung 56, ganun karami yung production. So, nagkaroon ng, there was a time na mayroong mga lugar na nagkaroon ng oversupply kasi hindi nila in-expect na biglang tataas yung production. So, ang ginawa ng Picard doon, pondo kami ng mga projects na paano yung processing ng mga itlog. So, ito yung nag-develop ng coating technology para mas matagal yung shelf life ng itlog. Nag-develop ng mas mabilis na paraan para pag-produce ng good quality salted egg. Ito yung in collaboration with the Department of Food Science sa UPLB. Then yung iba pang process. So yung kung titingnan nyo sa Facebook, marami nagbebenta ng Itik Pinas. Pag tiningnan nyo yung picture at iba-iba ang kulay, hindi yung Itik Pinas. Yung itlog pare-pareho lang. Pare-pareho ng size. Oh. Maganda. Oh, mas maganda. Saka mas yung tinatawag, ang pinuproduce mo ay Wow X. So, bali yung kasi makikita nyo sa Facebook, mga nagbibenta ng Itik Pinas eh. Pero pag tinignan nyo yung picture pala, makikita nyo na yon. Dapat ang color nun ay uniform. Pag nakita nyo iba-iba ang color ng itik, hindi Itik Pinas. Oo. Yun yung parental. Yun yung parental. Itik Pinas itim, kaki. Ang hindi, ang itlog na pareho din ang kulay. Yung balahibo lang. And then, ang advantage pa nun, hindi mo na kailangan silipin yung puwet ng itik para makuha yung sex niya, kung male or female. Doon pa lang sa balahibo na nadidetect na yan. So, mas madali ang processing. Sir, yung